na loan application, legit SEC registered at no reject kahit na first time ka mag-apply. Okay din kahit na walang trabaho, nag-a-approve sila. Pero syempre, bago ka muna mag-apply sa mga babanggitin ko sa'yo, make sure lang na panoorin mo yung video hanggang dulo para malaman mo din kung ano yung pros and cons. Ano ba yung positive and negative na may experience mo dito once na ikaw ay mag-apply at pag na-overdue? Huwag na nating patagalin, simulan na natin. So hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang dito, huwag mo kalimutan mag-subscribe at pindutin mo na din yung notification bell para lagi ka maging updated sa mga next uploads ko. At marami-rami nga ako ditong mga nababasa sa YouTube channel ko. Maraming mga nagko-comment na sa unang try daw nila is approve sila. Kaya kinumpile ko nga yung mga yon at eto yung nakita ko na top 4. Pero disclaimer, yung video na to ay hindi panghihikayat. This video is for educational purposes and for awareness na din para alam nyo nga din kung ano talaga yung nasa loob ng loan application. Kaya unahin na natin ang Peso House na as of now ay may 4.4 na ratings under LipGen Lending. And yes, registered naman sila sa SEC. So dito nga no reject dahil after mong magsagot doon sa mga kailangan sagutan sa application ay nag-o-auto-disburse sila. So ayan, nag-comment nga sa akin si @Jen. Ganon din sa akin, nag-auto-disbursement sila. O diba? So after nating masagutan pala yung mga kailangan ditong sagutan, yung personal details natin, kung saan matatanggap yung ilo-loan ay ihanda mo na dahil, ayan, auto-disburse. At dito ako natatakot, yung mga ganitong auto-disburse. Kaya kayo, huwag kayo agad go ng go dahil baka mamaya nag-fill up lang kayo tapos may utang na pala kayo. Dito nagpapaloan ng 1,000 up to 30,000 pesos at nakalagay sa application nila ang loan term ay 185 days up to 210 days. At sabi nga dito sa 5 stars, ayan, very fast transaction, even small amount. Good, easy, and fast to release. Yan yung mga positive. Pero syempre, alamin din natin yung mga negative. So dito nga sa may 1 stars, this is a very poor lending platform because there is no agree or confirmation button before proceeding with the loan disbursement. May na-try na ba kayong ganitong loan application na after mo nga masagutan is under review na agad. Tapos ilang minuto lang ay pasok na agad sa GCash or sa bank. Comment mo na dyan sa comment section kung ano loan application yan at kung ano na experience mo. And dito sabi niya, you do not even receive the full amount. Okay, take note, hindi mare-receive ang full amount. I immediately returned that 2,000 pesos that I received. But there is still an outstanding interest of more than 500. Pumayag ang Peso House na isole kung magkano yung natanggap. Pero, ayun, pinagbabayad pa rin siya ng 500 na interest. At last na rating, ayan, akala daw niya maganda dahil may 4.5 na ratings, pero na-offeran siya ng 1,200. Akala niya 1,400 lang yung babayaran niya. Pero, 2,200 pala. At ang masaklap, ang na-receive na lang niya ay 1,080. Napakalaki daw ng interest at good for 7 days lang. So ano yung masasabi niyo dito? Comment down below. At ang pangalawa ay ang Crawford. Nasabi nga niya, pa-review din po ng Crawford Lending. Approve na naman kasi ako. Thank you. O, diba? So itong Crawford, makikita din sa may Play Store under Crawford Micro Lending Technologies. And yes, SEC registered din. Nagpapaloan ng 4,000 up to 90,000 at nakalagay na loan term sa kanila is 3 months up to 6 months. Pero ano ba'y totoo? At sabi nga nung nag 5 star dito ay easy to apply and user-friendly, highly recommended. Pero ang sabi nga nung negative review dito is huwag nyo nang subukan dito. Na-experience ko na yung app. 1,000 ang nahiram ko. 1,420 ang kabuuan na kailangan bayaran. Dahil hindi ko siya mabayaran ng buo, extension ang ginawa daw niya. Nakalagay 1,278 sa next payment ko. May babayaran siya na 71, saka another 71 para daw paid na siya. Pero hindi nasunod. Nakapagbayad na daw siya ng 1,278 and then nag-send ulit siya ng 500. Pero nung chinek niya doon sa may application is hindi pa rin bayad, tumutubo pa rin. Imagine 1,000 lang daw yung inutang niya. Pero ang dami na niyang naihulog. Kaya nga iwasan nyo yung extension na yan dahil hindi naman talaga mababayaran yung loan nyo, pinapahaba nyo lang. At sabi nga dito wala pang due date, meron ng mga pagbabanta. Na-try nyo na din ba yung Crawford? Comment down below. At ang pangatlo sa listahan natin ay ang Peso Cash. Nasabi nga is, approve ako dyan, 2,000. Pero yung na-receive ay 1,340, 2 terms every 15 days.
Ang babayaran, 1,150. May kaltas na, may tubo pa. Wala, sobrang need. Kulang daw kasi sa budget. So ayun, nag-a-approve. Pero ano pa ba yung kailangan nating malaman? Yes, SEC registered at may 4.5 na ratings. Matataas yung rating sa in fairness. Pero wag din kayo doon nagbabase. So nakalagay dito, nagpapaloan ng 1,500 up to 8,000. At ang loan terms, 150 days up to 120 days. At okay, nakalagay naman pala dito na merong makakaltas agad. 25 up to 130. At sabi nga dito sa my 5-star ratings, the loan is fast approval and easy to manage. Pero may isa pang nag-rate ng 5 stars, yun nga lang is hindi niya recommended to. Sabi niya, I do not recommend this app. They say you can pay in 3 terms. But after you approve loan, you need to pay full in short time. And they will call you repeatedly every day. Example, yung loan daw is 2,000 pero ang marireceive na lang is 1,300. So, hindi din totoo yun nandun sa may about details nila sa application na up to 100 plus lang yung makakaltas. At ano yung mangyayari pagka meron kang na-miss na pagbabayad? So, sabi dito, I only missed 1 day of payment and there were already numerous calls and texts. May mga pagbabanta na. At i-email pa daw kayo na isasubmit daw yung details na ipinasa natin sa kanila kagaya ng facial verification, payslip, at pagbabantaan na tatawagan daw yung mga kasamahan sa trabaho, FB friends, at mga relatives. Ayan, 7 days to pay. At sa last nga na babanggitin ko ay ang FunPera. Ayan, fast approval and disbursement daw. So ito yung FunPera, may 4.1 na rating, mababa pero SEC registered. At nagpapaloan na 3,000 up to 25,000. Malaki-laki. At sabi dito sa 5-star, ayan, yung loan up daw na to is very easy to use and approval process is fast. Great option daw for emergency cash. Pero ito naman yung mga sinasabi sa mga negative reviews. Ayan, worst up daw, they will approve you quickly. Ayan, mabilis talaga. So that you'll fall to their modus. Nako po. So dito makukuha mo na lang daw more than half of the actual approved amount. The rest are charges and fees. At in just a week, 80% of all the approved amount daw yung babayaran. At isa pa, not recommended loan app, they keep on sending messages and harassment. So may pananakot. Ang hirap niyan, di ba? Kaya kayo, ano yung masasabi niyo dito sa may top 4 na to na no reject dahil after mamasagutan yung mga personal details ay under review na at ayan, pasok agad sa my e-wallet natin or banks. So always be a responsible borrower pagka nalaman nyo na ganitong may negative feedback. Choice nyo pa din yan kung ipagpapatuloy or hindi. Pero pagka ipinagpatuloy nyo yung paglo-loan, please be a responsible borrower. Kailangan mo na yung bayaran. Bago ako mag-end, share ko muna sa inyo yung ginagamit ko nga na power bank na Ugreen. So, airline-friendly to and merong button sa may gilid para makita nyo kung ilang percent pa yan. And marami dyang saksakan sa may itaas. Saka din pala is Type-C. So, itong parang pinaka nagiging holder niya ay meron ding Type-C na ganyan. O, diba? 55 watts na din. That's it for today's video. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!